Sibalawag, Lingap, Marquez family, Elenita Kaskasan and family, Legacio family, Panlaki family, Dorado family, Wilma Domingo, Cecilia San Juan, Soriano family, Nora and Ryan, Rachel Rodriguez, Luciano family, Bining family, Lino family, Emma Magtagnob, Dolores Casilag, Francisco Casilag, Benito Lim, Etnelaga family, El Amparo family, Arga family, Gillette Yupanco, Josie Bulanadi and family, Aji and Ferdides Mundo, Catherine Estrella, Angela Ricafrente, Tina Tumagan, Angelica Tolentino, Irma Ramirez, Verbosidad family, De Leon family. Gayun din ang pasasalamat ni Vito Santino Columbres para sa kanyang kaarawan. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Amelito and Amelito Sibilia, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Lucerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Lisa Lago, Enrique Abalate Jr., Dolores Paredes, Silvana Pearl and Sabana Pearl, Makaraig, Raquel Crame, Jairi Chanica Ibarra, at Kyra San Juan. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Aji and Ferdy Del Mundo, Banji Villanueva and family. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Kaskasan, Conrada Ismael Rodolfo, Dr. Nixon C., Angelina Pineda, Jubencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Consuelo Anchidora Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino de Feo Jr., Father Odon de Castro, Father Eric Santos, Julianito Anlona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mark Bison, Mariel, Lea May Pantino, Christian, Anthony Vargas, Rosa Haplik, Alberto Maligon, Francisco de Sena, Pasencia de Lenya, Teresita Techokson, Ramiro de Sena, Maria Lona, Antonio Consuelo, Adrian Amodito, Corazon, Aligel Nemesio, Victor, Ana, Juliana, Vicente, Ana Kena, Jose, Eric Etnilaga, Rosario Brown, Chofila, Juanita, Daisy Lynn, Lore, Francisco, Teresita and Romeo David, Jose Senior, Roque, Geraldine Batalia, Tirso and Aurelio Salviejo, Ernesto, Jocelyn Baldomero, Ramon, Victor, Dennis, Jose, Ireneo, Julia, Chodoro, Leticia, Violeta, Obrado, Reynalda, at Alfredo Baguio, at ang mga kaluluwa na mga dating naglilingkod sa ating parokya. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naghihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Nang Diyos. kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, Amen. luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing paring panauhin, Reverend Father Renz Hernandez. Tayo natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Mga minamahal na kapatid, tayo po ay nasa ikalawang linggo sa ating 40 araw na paghanda para sa kapistahan ng pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ihanda natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagsisi sa ating mga pagkukulang at nagawang kasalanan. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Naparito ka upang tawagin ang makasalanan para magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita, upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Ginagantimpalaan ng Diyos ang pagsunod ni Abraham sa pamamagitan ng pagliligtas ng buhay ni Isaac. Bukod dito'y pinagpala ni Yahweh ang lahi ni Abraham. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yaon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Sa piling ng pong mahal, ako'y laging mamumuhay.
Hindi pinagkait ng Diyos ang buhay ng kanyang anak upang iligtas ang tao sa kasalanan. Ang pagpapakasakit ni Jesus ay tanda ng dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayoy namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayong lahat. Ulap na, sa ulap na, maliwanag. Ito ang siyang pahayag. Ang Diyos Ama, ang Diyos Ama, mahal kong anak,
lugod kong dinggin na lahat. Sa ulap na Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Ngagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niya muling pagkabuhay. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi at magandang buhay po sa atin mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa 2 linggo sa panahon ng Kwaresma at atin pong pinagdiriwang natin ngayon ang ika-38 anibersaryo ng EDSA Revolution, ang makasaysayang pagpapakita ng lakas ng mga tao sa pamamagitan ng pagkakaisa, paninindigan at sama-samang pananalangin. Meron pong isang kasabihan sa wikang Ingles na ganito ang sinasabi, "If you will not stand for something, you will fall for anything. If you will not stand for something, you will fall for anything." Sa Tagalog, kapag wala ka daw pinaninindigan o tinitindigan, mahuhulog ka sa kung saan-saan o sa kung ano-ano. At marahil ito rin ang paanyaya ng pagdiriwang natin ngayong gabi.
Ito rin ang mensahe ng ating ebanghelyo, to stand on something, to stand firm, tumayo at manindigan. May 3 puntos ng pagninilay na nais kong iwanan sa inyo sa pagdiriwang natin ngayon. Una, we are invited by our readings for today to stand firm on faith despite the trials and difficulties of life. We are invited to stand firm on faith despite the trials and difficulties of life. Tayo ay inaanayahan na manindigan sa pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok at suliranin sa buhay. Napakinggan po natin ang kwento ng unang pagbasa tungkol kay Abraham. Si Abraham po ay pinagkalooban ng mga biyaya ng Diyos. At kung merong pinakadakila sa lahat ng biyaya na tinanggap ni Abraham at ng kanyang asawang si Sarah, ito ang biyaya ng pagkakaroon ng isang anak, no? Si Isaac. Isaac was the greatest treasure of Abraham. Alam naman po natin ang kwento na matanda na si Isaac at si Abraham at matagal silang naghihintay na magkaroon ng anak. At sa tamang panahon, sa panahon ng Diyos, ipinagkaloob sa kanila ang kanilang panalangin, ang kanilang hinihiling sa katauhan ni Isaac. Kaya pwede nating maituring na ang pinakadakilang yaman ni Abraham ay si Isaac. Subalit sa ganitong konteksto, sinubok ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham sa pamamagitan ng pagsasabi kay Abraham na ialay sa kanya ang kanyang pinakadakilang yaman, si Isaac. Imagine, no? Kung ilalagay natin ang ating mga sarili sa katatayuan ni Abraham, pagkatapos ng matagal nating pananalangin, ang itinuturing nating pinakadakilang yaman ay hinihingi sa atin ng Diyos para ay alay. Pero anong ginawa ni Abraham? Dahil nga si Abraham ay isang taong may malaking pananampalataya, tumitindig at tumatayo sa pananampalataya, sa kabila siguro ng pagtatanong at pagtataka, iaalay niya si Isaac sa Diyos. At sa punto na kanya nang kikitlin ang buhay ng kanyang anak, biglang nagsalita ang anghel ng Panginoon at nagsabing, Abram, Abram, huwag mong patayin ang bata, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos. What an act of faith. Nakita siguro ni Abraham, totoo na probably Isaac was his greatest treasure. But God is far more greater than our greatest treasure. At yun yung realization siguro ni Abraham. And just like Abraham, tayo rin po ay nakakaranas ng mga pagsubok at suliranin sa buhay. Sometimes we are tested and we are put in trials. Marami tayong mga problema na kinakarahap. May mga laban tayong kailangang ipanalo. May mga burol at bundok tayong kailangang akyatin. May mga pagsubok tayong kailangang kaharapin. At katulad ni Abraham, tumayo sana tayo sa pananampalataya. Let us put our trust and faith in God. That despite the trials and difficulties of life, our faith will see us through. Our faith will see us through. Ang pananampalataya natin sa Diyos ang magsisilbing lakas sa kabila ng mga pagsubok at suliranin. At ito ang unang paanyaya, to stand firm on faith despite the trials and difficulties of life. Tumindig at tumayo sa pananampalataya. Kalawa, tayo ay inaaniyahan ng mga pagbasa ngayon na tumindig at tumayo para sa pagpapanibago.
to stand firm on our capacity and ability to change. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo ang pagpapanibagong anyo ng ating Panginoon. Isinama niya ang kanyang 3 alagad, sina Pedro, si Santiago at saka si Juan. At doon nagpanibagong anyo. Ang pagpapanibagong anyo po ng ating Panginoon ay pagpapasilip, kumbaga ay patikim, foretaste ng kadakilaang ating tatamasahin sa huling araw. No? At ito rin ay pagpapakita ng kadakilaan at kalulhatian ni Jesus. Napakinggan natin, may 2 karakter na nakita ang mga alagad na nakikipag-usap kay Jesus. Si Moises at si Elias. Si Moises po ang kumakatawan sa batas, sa law. Samantalang si Elias, siya naman ang simbolo at kumakatawan sa mga propeta. The law and the prophet conversing with Jesus. It only shows that Jesus is the fulfillment of the law and the prophets. Siya ang katuparan ng batas at ng hula ng mga propeta. At ang pagpapanibagong anyo po ng ating Panginoon ay nag-aanyaya rin sa atin na tayo rin sana ay tumahak sa daan at landas ng pagpapanibago. No? Sa daan at landas ng pagpapanibago. Huwag po nating akalain na tayo'y kompleto na. Huwag po nating akalain na tayo ay ganap na. Tayo po ay nasa proseso ng pag-aayos lagi ng ating sarili. We are on the process of making and remaking ourselves. We are not yet a finished product. At magsisimula ang pagpapanibago sa ating mapagpakumbabang pag-amin na meron tayong kailangang baguhin sa ating sarili. Nakakatakot yung taong nagsasabing, wala na akong kailangang baguhin. Sabi nga ng isang pilosopo, the only constant in this world is change. At tayo ring mga tao, we must undergo a process of transformation, of metamorphosis, of change. At kung nangangarap tayo na magkaroon ng pagbabago sa paligid, magkaroon ng pagbabago sa daigdig, yung pangarap sana natin, umpisahan natin sa pagbabago ng ating sarili. Maging pagbabago tayo na hinahangad nating makita sa mundo. At ito yung paanyaya ng pagpapanibagong anyo ng ating Panginoon. Meron po tayong kakayahan. Meron po tayong lakas. So we must stand firm on our capacity and ability to undergo transformation and change. Muli, magsisimula ito kung magpapakambaba tayong aamin na hindi tayo ganap, hindi tayo perpekto, meron tayong kailangang baguhin. Ikatlong paanyaya, let us stand firm to go out of our comfort zones. Let us stand firm to go out of our comfort zones. Manindigan sana tayo na umigpaw mula sa mga lugar na masyado na tayong komportable. Masyado na tayong payapa. Katulad po ng ebanghelyo natin ngayon, na manghang masyado sa kalulhatian ni Jesus, si Pedro, kaya kanyang nawika, Panginoon, dumito na lamang po tayo. Magtatayo ako ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Tuwang-tuwa si Pedro kasi ramdam na ramdam niya na yung kaluwalhatian. Ito na yon, komportable na ako. Pero anong sinabi ng ating Panginoon? Anong ginawa ng ating Panginoon? Pagkatapos na marinig ang tinig at lumisan si Elias at si Moises, nagsimula muli silang bumaba mula sa bundok para ipagpatuloy ang kanyang misyon. Umalis sila sa lugar na komportable
kung saan payapa, sinuong muli ang hamon ng buhay para muling mangaral at ipahayag ang paghahari ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, kapag nananatili tayo sa ating comfort zone, mabagal ang ating paglago. Yung tipong panatag lang tayo, dito na ako, ayaw ko nang umalis dito. Doon na lang ako sa probinsya sa Mindoro. No, doon na lang ako mag-aaral. May college din naman doon, halimbawa. Okay din naman nga. Pero dahil masyado kang komportable na doon, parang kumikitid lang ang iyong pananaw at paningin sa paligid. Pero kapag nangahas kang umigpaw mula doon sa mga lugar na payapa ka at komportable ka, mas lalago ka. Masyado ka nang komportable sa trabaho mo, ayaw mo nang mag-resign kahit toxic na. Okay naman dito na lang ako. At sinayang mo ang 50 taon ng iyong buhay sa mamamalagi sa lugar dahil komportable ka lang. Minsan kinakailangan nating umigpaw. Kinakailangan nating lumundag mula sa mga lugar kung saan tayo panatag at payapa upang mas maharap natin ang mga hamon ng buhay, upang maging bukas tayo sa mga sorpresa ng Diyos sa atin. Let us stand firm and go out of our comfort zones. Dahil sa mga panahong panatag at payapa ka, bumabagal ang iyong paglago. Pero kapag nangahas kang lumundag, kapag nangahas kang umigpaw sa mga karanasang mas maraming hamon at mas maraming sorpresa, magugulat ka sa sorpresa ng Diyos para sa iyo. Kaya mga minamahal na kapatid, huwag tayong matakot na tumayo at manindigan. Do not be afraid to stand firm on faith, to stand firm on our capacity and ability to change, to stand firm and go out of our comfort zone. Because when we are standing firm, we will realize that we are not standing alone. We are standing with God. That's why the letter of St. Paul to the Corinthians says, to the Romans instead, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? If God is with us, who can be against us? If God is with us, who can be against us? And so, my dear sisters and brothers, let us stand firm on faith despite the trials and difficulties of life. Let us stand firm on our capacity and ability to change and to transform. And let us stand firm and go out of our comfort zones, kung saan mas maraming hamon, dahil hindi tayo tatayong mag-isa, tatayo tayong kasama niya. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Again, if you will not stand for something, you will fall for anything. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit,
Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto sa nangbubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinahayag sa atin ng Ama na makakamit lamang natin ang kaligtasan kung hahanapin natin ang pagdurusa at sakit katulad ng ginawa ng kanyang anak. Sa kabila ng ating kasalanan at mga kahinaan, dumalangin tayo, Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa kabila ng laganap na materialismo, patuloy nawang ipahayag ng Santo Papa Francisco, mga obispo, diakono, pari, at relihiyoso at relihiyosa ang kahalagahan ng simpleng pamumuhay at pagtulong sa mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang tinig ng mga naghihikahos, mga inaalipusta, mga biktima ng karahasan, at mabigyan nawa sila ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Magsilbi nawang inspirasyon ang pagbabagong anyo ng Panginoon sa mga may sakit, mga pinabayaan, at mga nangungulila upang umiral sa kanila ang tibay ng loob at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Lumago nawa tayo sa pananampalataya at pagtitiwala upang hindi tayo madaig ng kamatayan at manatiling mapayapa sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik natin itaas sa Diyos ang ating personal at pampamilyang kahilingan. Ama, punuin mo kami ng iyong mga biyaya. Sa pagdiriwang namin sa pagbabagong anyo ng iyong anak, mapuno nawa ang bawat sandali ng aming buhay ng pananalig sa iyo. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Sana aming
Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya ay laang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa, upang akayin ng lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Dominus Deus, Sabaoth, Pleni sunt caeli, et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus divenit, in nomine Domine. Hosanna in excelsis. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming obispo ng Tanang Kaparian, mga relihiyoso at relihiyosa at ng lahat ng hinirang mong sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Buong pananalig nating awitin ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Sanctificetur nomen adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Hinihiling namin kami sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Pagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa ating lahat. Peace be with you. Icolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Icolis peccata mundi, Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging na banal. sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Mangamba, di ka na isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Nawa kita sa iyong pangalan.
sa ngipin, sa apoy ililigtas man din. Ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka na isa sasamahan kita saan man magpunta. Mahalaga sa aking mga mata, naman ika'y mahalaga. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kami ngayon paman sa lupang ibabaw, pinasasalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Ang ating pong second collection ay para sa St. Peter the Apostle Sunday. Sadyang may kapwa ang sarili, dapat kainan ng pagsisilbi at mamamahal. Ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglinga, laging damhin kung may naghihirap at tandaan kaniyang pagmamahalan. Una-unang atas ng kabanalan. Bawat galing gamitin sa paglinga, laging damhin kung may naghihirap at tandaan kaniyang pagmamahalan. Unang-unang atas ng kabanalan. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taway ingat at pagpalain kayo ng isang mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili